Isa po si Nubia Neo 5 Pro 5G sa mga mid-range po ng mga smartphone na mas pinili po maglagay ng maraming gaming features. Compare po sa ibang smartphone guys na mas nag-focus po sa all-rounder po na specs, yung hindi lang po basta gaming yung maganda. For this video guys, tingnan po natin ang Nubia Neo 5 Pro 5G kumpara sa inyo ba yung ganitong klase ng smartphone. Compare nga po guys sa ibang smartphone na mas nag-focus po sa may software, mas nag-focus po sa may camera, at mas nag-focus po sa may design. At yung iba nga po guys, nag-focus nga po sa pinaka gaming specs tulad nga po nitong smartphone natin ngayon. Box pa lang guys, naka Delta Force na siya. Kaya talagang pagkakamali natin tong gaming phone. Pero syempre huwag natin siyang husgahan kung ano po yung panglabas na kaanyuan niya. Mas maganda pa rin kung makikita natin yung actual na performance ng smartphone na to, kung karapat dapat ba siyang tawagin as gaming phone. Dito po sa may design natin, naka plastic back design po siya with LED lights dito sa may mata niya. Sa gilid nga po ng camera. Then syempre itong shoulder trigger button, mamaya susubukan natin yan. Dito sa ilalim yung charging port niya. Supported din po siya guys ng 80 watts na charger. Then yung speaker niya, saka SIM card tray. Sa display naman niya, bukod nga po sa may AMOLED 120Hz sa display, basic na po yan guys sa maraming smartphone ngayon. Ito pong si Nubia guys, meron po siyang tinatawag na Magic Touch. Ang ibig sabihin lang niyan, is responsive pa rin po yung display natin kahit pasmado o basa po yung screen natin. Unlike nga po sa ibang smartphone guys na medyo nag-ghost touch po sila pagka po basa yung screen. Napansin ko lang po sa kanya guys na hindi po ganun kalakasin yung speaker niya compare po sa ibang smartphone ng mga nagamit natin. Lalo pagka po nasa maingay tayong lugar. Kahit itodo nyo po yung speaker ni Nubia, medyo mahihirapan nyo pa rin po siyang marinig ng maayos. Isa pang problema ko dito guys is medyo madali po matakpan yung speaker niya pagka po nag-games na po tayo. Mas okay sana kung sa kabila po nila nilagay yung speaker para hindi po siya natatakpan pagka po nag-games or nanonood po tayo. Hindi ko alam guys kung nagkamali ba ng placement si Nubia ng speaker nila dito dahil majority po ng mga smartphone is nandito po sa may bandang taas yung speaker ng mga karamihan nga po sa mga mid-range. Para po pagka nag-games tayo na nakaganito, hindi po siya aksidente po na matatakpan natin. Kumbaga guys, matatakpan nyo po siya pagka napapasarap na tayo ng laro. Pero kung aware po kayo sa may speaker niya, medyo mag-a-adjust po talaga tayo para po natin hindi siya matakpan. Unless guys, babalik na rin po natin yung smartphone natin para po yung speaker niya, hindi po natin matatakpan, na po siya sa may ibabaw. Ang problema lang po, pagka po mag-games tayo, gamit nga po yung shoulder trigger button, hindi po natin magagamit guys. Dahil nandito nga po sa may side na to yung pinaka-shoulder trigger button natin. Kaya talagang ganyan po tayo maglalaro, at ganyan po tayo manonood sa kanya. Talagang matatakpan po natin siya ng hindi sinasadya. Pagka po hindi natin namamalayan at napapasarap nga po yung panonood at paglalaro natin. Isa pang gaming features nga po ng Nubia na smartphone na to is meron po siyang malaking vapor chamber cooling para hindi nga po siya mag-init ng sobra pagka po maglalaro tayo ng ilang oras. Ang problema guys, paano naman mag-iinit yung smartphone na to kung hindi naman tayo makakapaglaro ng heavy duty game sa kanya? Dahil kung more on Mobile Legends ka lang, hindi pa papawisan guys ang Nubia Neo 5 Pro 5G dyan. Dahil hindi naman kailangan ng mataas sa graphics ang game na yan. Pero guys, ma-appreciate nyo po dito yung napakabilis nga po na touch sampling rate niya. Diyan talaga akong bilib sa mga smartphone ni Nubia, especially nga po dito sa mga Neo series. Dahil sobrang bilis nga po ng touch sampling rate nila. I think mapapakinabangan nyo po yan dito nga po sa Mobile Legends at sa mga games nga po na mga nilalaro natin. Especially po sa mga online. Guys, itong shoulder trigger button kahit saang games pwede nyo pong magamit yan. Kailangan nyo lang pong iset kung ano yung magiging function niya sa bawat games nga po na lalaroin natin. Tulad nga po dito sa may Call of Duty Mobile, dito nyo yan guys ma-appreciate yung ganyang klase ng mga features. Dahil useful po talaga siya guys sa mga FPS games. Dahil hindi mo na kailangan maglagay ng controller. Mabilis naman yung response niya. Hindi ako nakakaramdam ng delay at lag sa may shoulder trigger button niya habang naglalaro nga po ng Call of Duty Mobile. Kung ganyang klase ng games lang po yung nilalaro natin, hindi talaga mahihirapan itong si Nubia. Try po natin dito guys sa may kakolab po ni Nubia, dito po sa may Delta Force. Tingnan po natin yung performance siya dito guys. Grabe, ayoko pong maging negative sa kanya. Pero grabe naman yung baba ng graphics siya sa may Delta Force. Sagad po sa baba. Akala mong graphics ng Roblox guys yung nilalaro ko dito sa may sobrang baba. At bukod sa mababang graphics, nasa 30 FPS lang din po yung gameplay natin. Napakababa niyan guys. Guys, kakolab po ni Nubia si Delta Force. Pero hindi naman kaya ng Nubia Neo 5 Pro 5G itong mismong Delta Force guys. Magkakolab pa naman ng Delta Force sa kabang Nubia Neo 5 Pro 5G pero hindi po si Nubia Neo 5 Pro 5G ang the best po na smartphone
para maglaro ng Delta Force. Nasa around 700k po guys yung Antutu score niya. Pero Call of Duty Mobile lang at Mobile Legends lang po guys yung smooth sa kanya. Then pag sumubok ka na ng medyo high graphics game sa kanya, ilagapak na po guys yung performance na makukuha natin. To be honest guys, nung nakita ko po yung full specs ng Nubia Neo 5 Pro 5G, ang napansin ko po sa kanya guys, medyo identical po sila ng last year model po na Nubia Neo 3 GT. Kumbaga guys, ang nabago lang po sa kanya is yung pinaka-design nga po ng likod niya. Guys, nabili ko po ang Nubia Neo 5 Pro 5G sa may 13,000 na presyo niya. Sa may 12256 na version. Ang dami niyang mga kasamang freebies dito. Mas okay pa kung di na lang po sila naglagay ng freebies. Tapos naglagay na lang po sila ng mas better po na processor. Dahil para sa akin, ito pong Unisoc T9100 na processor is almost kasing lakas lang po siya ng Helio G200. Lamang lang po ng konti sa may GPU si Unisoc. Pero dito nga po sa may actual gaming natin, medyo bitin talaga to guys. Para po sa may 13,000 na presyo niya. Yes guys, napakarami nga po mga gaming features ng Nubia Neo 5 Pro 5G na hindi nga po natin makukuha sa ibang smartphone ngayon sa mga less than 15,000 na presyo. Ang problema lang po guys, makakakuha naman tayo ng better po na processor sa ibang smartphone po na hindi nakapokus sa may gaming. Tulad po nitong sinating Phone 3a Lite. Wala po siya mga gaming features guys. Kumbaga design at software po yung pinaka selling point ng smartphone na to. Ang kaso guys, meron pa po itong mas malakas sa processor compare po sa isang gaming phone na maraming gaming features. Kaso mas mahina naman sa isang smartphone po na hindi naman nakapokus sa may gaming. I think marerecommend ko po ang smartphone na to kung sobrang mahalaga po sa inyo yung shoulder trigger button. Sa kayo napakabilis nga po na touch sampling rate na wala nga po sa iba. Pero kung hindi naman sa inyo mahalaga yung mga gaming features ni Nubia, medyo lugi po tayo dito guys para po sa may 13,000 na presyo. Dahil medyo kapos nga po yung performance na makukuha natin. Dahil para nga po sa may kulang 13k din po na presyo, makakabili na po tayo ng Infinix GT30. Hindi pa yung Pro version guys. Meron din pong shoulder trigger button yon. Maganda rin po yung design niya. May ilaw din po ito sa may likod yun kung di ako nagkakamali. Maganda rin po yung display. Tapos meron pang mas better na processor nga po, compare nga po kay Nubia. Siguro guys, kung makikita nyo po yung smartphone na to sa may kulang 10,000 or 10,000 guys, or kulang 11,000, pilit na yun guys. I think dun po siya sulit bilhin. Dahil kung sakali nga po naaabot ng 13,000 din po yung budget nyo, at balak nyo pong bilhin yung smartphone na to, mas okay pa po guys na tumingin na po tayo ng ibang smartphone na wala man po mga gaming features. Pero guys, makakakuha naman tayo ng mas malakas nga po na performance compare po sa may smartphone na to ni Nubia ngayon. Okay naman si Nubia Neo 5 Pro 5G. Sadyang medyo mahal nga lang po talaga siya para sa may 13,000 na presyo ngayon. Kaya alam nyo naman, mahigpit po ang labanan sa mga mid-range po ng mga smartphone. Dito nga po sa mga kulang 15,000. Lalo pat nandyan na nga rin po sila Poco M8 Pro 5G, sila Infinix GT30 Pro, or even si Tecno Camon 40 Pro 5G na hindi naman gaming phone pero mas malakas pa rin po compare kay Nubia. Hindi ko pa sinasali sa usapan guys yung smartphone na to dito nga po sa may Nubia Neo 5 Pro 5G. Dahil sigurado magkakagulo po tayo. Yun lang po guys yung mabilis na video natin. Palike na lang po kung nakatulong. Thanks for watching.